Morning po. Abi ko po. Boys. Ang pili Ito. po kayo, madami po. Patingin ito. 50 lang po ito. Tumagtanong po, pwede sa baby nyo. Oo nga, no. Abi, oh, you like? You like this one? Gusto ko yung duck. Ang ganda. May tunog pa. Sana yun yung piliin ni Mama. Oo nga. Maganda yan. Yan ang paborito ko sa lahat ng tinda namin. Uy! Bago ka dito, no? Ngayon lang kita nakita dito. Araw-araw ako nandito eh. Oo. First time ko lang dito. Paikot-ikot kasi kami ni Nanay sa pagtitinda. Ang ganda dito. Ang init kaya. Hindi ka ba napapagod? Sabi ng doktor ko, hindi daw maganda sa bata ang mainita ng sobra. Oo, mainit at nakakapagod. Pero wala naman ibang choice eh. Kasi wala mag-aalaga sa akin sa bahay. Parehong nagtatrabaho si nanay at tatay. Kaya sinasama nila ako ni nanay. Hala! Parang may sakit ka na ata. Punta ka kaya sa doktor. Doktor? Pambili nga ng gatas, wala kami eh. Doktor pa kaya? Ganun ba? Di bali, paglaki ko, magiging doktor ako. Sa akin ka nang magpa-check up. Libre pa. Ikaw, anong gusto mong paglaki mo? Ang layo pa niyan, pero sa takbo ng buhay ko ngayon, gusto ko lang makakuha ng kahit anong trabaho para maiahon ko sila nanay sa hirap. Kahit anong trabaho, okay lang sa akin. Hindi rin naman ako makakapag-aral eh. Mukhang bata pa yung mama mo ah. Oo, 16 lang siya. Eh yung papa mo? Ganun din, 15 lang siya. Pero bihira ko siya nakikita kasi lagi siyang nasa trabaho. Tumigil kasi sila sa pag-aaral pagkatapos ako ipanganak. Mas kailangan kasi nila magtrabaho para mabuhay kami. Pero di pa rin sapat yung kita nila eh. 15 and 16? Bata pa nga! Buti pa sila mama nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya maganda yung trabaho nila. Nabibigay tuloy nila ng maayos yung mga kailangan ko at nakakapag-bonding pa kami tuwing Sabado at Linggo. Buti ka pa. Wala naman kasi talaga ako sa plano nila eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi nung bago pa lang sila, tinanong nila sa lola at lolo tungkol sa unplanned pregnancy. O tapos? Nice. Tay, ano po ba ang dapat gawin para di mabuntis at makabuntis agad? Ay nako, ang bata-bata mo pa, ganyan ang mga tinatanong mo. Eh kung nag-aaral ka na lang kaya ng maayos, yung pag-aaral mo at tupagin mo, hindi mga ganyang bagay. Diyos ko, bata ito. Hindi pala sila nakatulong ano? O ano namang ginawa ng mga magulang mo? Nagtanong pa ba sila sa iba? Oo, nagtanong din sila sa isang health worker. Ano po ba ang iba't ibang klase ng contraceptions bukod sa condoms? Alam mo, iho, batang-bata pa kayo. Di nyo pa dapat isipin ang mga yan. Ganyan bang tinuturo ng mga magulang nyo sa inyo? Nagtanong nga din sila sa isang teacher eh, pero hindi sila pinansin, pinahiya pa sila. Wala rin pala silang natulong. Siguro may kasalanan din sila nanay doon. Hindi sila naghanap ng ibang paraan kasi nahiya sila. Ayan tuloy, lumabas ako. Kahit alam kong hindi pa sila talaga handa. Hindi ka na nahiya? Ano nilang nasasabihin ng mga tao? Paano na ang pag-aaral mo? Ang kinabukasan mo? Yang anak mo! Narinig ko yung sigaw ni Lola at nararamdaman ko yung paghila niya sa buhok at yung mga sampay niya kay nanay. Ang lungkot naman. Pero di kasi lungkot na ngayon. Ubus na! Saan mo dinala ang mga pera? Oh, ba't ngayon ka lang? Ano oras na? Ayusin mo naman yung trabaho mo. Lagi ka na lang late. Sorry po, sir. Nagka-problema po kasi sa bahay. Problema na naman?
anak ng tinapay. Tignan mo yan, punong-puno pa. Ang dami-dami pang lalagyan. Ha? Lagi ka na lang ganyan. Bilisan mo! Araw-araw ka na lang ganyan! Hindi ka pwede rito sa kumpanya ko! Ano ba? Lagi ka na lang late! Tama ka! Ang angkot nga ng buhay mo. Maswerte ka kasi planado ka. Lahat ng kailangan mo nabibigay at napaghahandaan. Kagaya ng kinabukasan mo, saan ka mag-aaral? May pambili kayo ng gamot pag may sakit ka. Ako, maswerte na kung makakain ng 3 beses sa isang araw. Alam mo ba, madadagdagan pa kami dahil buntis ulit si Mama. Naku, o sige, good luck na lang. Maging maayos na sanang lahat. Thank you, ba? Thank you, balik po. Bye, baby. Sana nga.